Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon, welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ay ang siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na siyang dapat nating sambahin sa ating katawan. At sa araw na to, ang topic ko ay Allah, the God of Abraham, is the father of lies. Dapat alam mo ang istorya sa Biblia para hindi ka malinlang ng demonyong si Satanas. Sa Biblia mo makikita ang mga sagot para makita mo kung bakit ang ating mundo ay nababalot ng kadiliman. Una sa lahat, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang umiira lang dito sa mundo ay ang Espiritu ng Panginoon. At si Kristo, Espiritu yan. At kasama yan ng Diyos Ama nung una pa man, bago pa man nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa ika-6 na paglikha, kung babasahin mo ang Biblia, wala pa dyan si Eva at Adan. Sinabi ng Panginoon, lilikhain natin ang lalaki at babae na kawangis natin. Ang kinakausap dyan ng Diyos Ama ay ang mga kapwa niya Espiritu. At si Kristo ay Espiritu, kaya si Kristo kasama na ng Espiritu Santo bago pa manilikha ng Diyos ang langit at lupa. Si Abraham, nagmula yan sa saling lahi ni Eva at Adan na nilinlang ng demonyong si Satanas. Sinuway ni Adan at ni Eva ang Diyos Ama, ang Espiritu Santo na siyang may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa. At sinunod nila yung demonyong si Satanas. Kaya yung ating mundo, namumuhay yan sa kadiliman dahil kay Satanas. So, itong si Abraham ay sinungaling. At sinabi ni Kristo na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Well, babasahin ko sa inyong talata para magpatotoo na si Abraham ay sinungaling. At kaya nagkakagulo ngayon ang Israel at ang Ehipto, mga taga-Ehipto, ay dahil din kay Abraham. Dahil si Abraham ang pinakaama ng kasinungalingan dito sa mundo. Nasasaad dito sa talata ng Genesis 12, chapter 12, verse 10 to 13. Kasi nasasaad dito sa aklat na to eh. English yung nasasaad sa aklat na to ng mga salita, kaya sa salitang English ko babasahin. There was a famine in the land, and Abraham went to Egypt to stay there for some time, for the famine was severe in the land. Just as he was about to enter Egypt, he said to Sarah, his wife, "Now I know you are a beautiful woman. When the Egyptians see you, they will say, 'That is his wife.' They will then kill me, but they will let you live. Say that you are my sister, so they treat me well on account of you, and my life will be spared because of you." Ito yung kasinungalingan na ginawa ni Abraham. Sinabi niya sa kanyang asawa ni si Sarah na huwag sabihin ang katotohanan na siya ay asawa ni Abraham kundi kapatid niya. So itong si Parowa, nalilang nila yung hari ng Ehipto. So kinuha nitong si Parowa, si Sarah na maging asawa dahil sa tingin niya malaya si Sarah. So ang nangyari, dahil nga nililang ni Sarah at ni Abraham, si Parowa, nagkaroon ngayon ng problema ang lugar sa Ehipto. Narito nakasaad sa sinabi ito dito sa Genesis chapter 12 verse 14 to 20. When Abraham arrived in Egypt, the Egyptians saw that the woman was very beautiful.
Pharaoh's officials saw her and praised her to Pharaoh. The woman was taken to the Pharaoh's house, and because of her, he dealt well with Abram. He received sheep, cattle, donkeys, men servants, maid servants, she-asses, and camels. But Yahweh inflicted severe plagues on Pharaoh and his household because of Sarah. Because Sarah is the wife of Abraham. She committed adultery to Pharaoh, and Pharaoh committed adultery to Sarah, not knowing Sarah is the wife of Abraham. That's why yung lugar ng Ehipto ay pinarusahan ng Diyos. Dahil yung Diyos ni Abraham, hindi naman yun ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siyang totoong Diyos Ama na may pag-aari ng katawan at kaluluwa natin. Ang may pag-aari ng buhay natin ay ang Espiritu Santo. Kaya nga sinabi ni Kristo, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? You are not your own. Therefore, honor God with your body." Dahil yung ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may likha sa ating sarili. Ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At hindi yung God ni Abraham na sinungaling. Si Abraham ay sinungaling at sinabi ni Kristo na ang sinungaling ay anak ng demonyo. So sa paglipas nung nalaman ito dahil sinabi dito, sinabi dito ni Pharaoh. So Pharaoh summoned Abraham and said, "What have you done to me? Why did you say she's my sister so that I took her for my wife? Now here is your wife. Take her and go." And Pharaoh gave orders to his men regarding Abram. And they sent him on his way with his wife and all that was his. Kasi marami na silang nanakaw, yung sina Abraham at si Sarah, dahil sa panlilang nila kay Pharaoh, yung mga donkey, yung mga sheep, yung camel, yung mga cattle, yung mga men servants nila, maid servants, saka yung she-asses, mga nanakaw na yan ni Abraham at ni Sarah kay Pharaoh dahil pinagkaloob yun ni Pharaoh sa kanila dahil ang akala ni Pharaoh itong si Abraham at si Sarah ay totoong tao na naglalakbay sa spirito at katotohanan. Pero itong si Abraham at si Sarah ay mga demonyo na sugo ng demonyong si Satanas para yung Ehipto na lugar ni Pharaoh ay ma-curse, gawa nga ng nilinlang nila. Kaya itong si Pharaoh galit na galit kay Abraham at kay Sarah. Dahil yung bansa ay naparusahan ng Diyos dahil sa panlilinlang ng dalawang ito, ng demonyong si Abraham at ni Sarah. Dahil parehas silang mga sinungaling. At katulad ng sinabi ni Kristo, ang sinungaling ay anak ng demonyo. So to continue, gusto kong ibahagi sa inyo ang totoong istorya ng buhay ni Sarah at ni Abraham. Si Abraham at si Sarah ay parehas na sinungaling na ang Diyos nila ay ang demonyong si Satanas na nanliling lang ng mga tao para maghasik ng kahirapan at kadiliman sa lupa na kanilang pinupuntahan. So ngayon, itong si Sarah, hindi yan mabiyayaan ng anak. Dahil sa tingin ni Sarah, baog siya. So sa katandaan, kung babasahin niyo ang Biblia, nasasaad dyan, I think mga 100 taon bago pa nagbuntis itong si Sarah. At kay Sarah, ipinanganak si Isaac, na siyang propeta dyan sa Israel. Yang si Sarah, meron niyang utusan na babae. Dahil nung una, hindi nga siya magkaanak. So, inutusan niya ang kanyang asawa na si Abraham na galawin ni Abraham ang kanyang katulong na babae na si Hagar. Si Hagar ay taga-Ehipto. At kay Hagar, ipinanganak si Ismael. So, ang anak ni Sarah, na si Isaac, na galing sa Israel, at yung saling lahi din, na anak ni
Hagar na si Ismael, yung saling lahi niya, magpasa hanggang ngayon naglalaban-laban sila. Pero parehas sila na nagmula sa lahi ni Abraham. Ang Ehipto at ang Israel magpasa hanggang ngayon magkalaban. Dahil ang Diyos ni Abraham ay ang demonyong si Satanas. Si Kristo, nung siya ay sinugo ng Diyos Ama, dahil Espiritu siya, ang nagpapatay kay Kristo, honestly, saling lahi ni Abraham sa parte ni Isaac, taga-Israel. Si Kristo, ipinanganak sa katawan ni Birheng Maria. Ang lumukob kay Birheng Maria ay ang ama ni Kristo, ang Espiritu Santo. Ang ama ni Kristo, Espiritu, hindi tao. Pero sa itong mga saling lahi ni Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ay hindi nila kinikilala na si Kristo ay anak ng Diyos dahil ang puso nila ay katulad ng kanilang amang demonyo na si Abraham, na sinungaling. Kaya sinabi ni Kristo, katulad kayo ng inyong ama na sinungaling. Ang ama nyo ay ama ng kasinungalingan. Nagalit yung saling lahi ni Abraham, sa parte ng Israel, yung ni na Moises, dahil sinabi din ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham ay ako na nga. At sinabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos. Sa tingin ng saling lahi ni Abraham, yung mga taga-Israel, si Kristo ay naloloko, nasisiraan ng bait at nawawala sa sarili at may demonyo daw sa katawan ni Kristo. Pero ang katotohanan, ang katawan ni Kristo sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Si Kristo hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Para magpahayag ng katotohanan ng ating katawan na mga tao ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. At dapat ang Diyos ay sambahin natin sa ating katawan. Which is si Kristo ay ipinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham, yung mga taga-Israel, sa krus. Dahil hindi nila matanggap na si Kristo ay anak ng Diyos. At yung mga nagpapatay at nagpapako kay Kristo sa krus, yung saling lahi ni Abraham sa parte ni Sarah, na sinungaling sa parte ni Isaac, ay mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang Diyos ni Abraham ay ang demonyong sinungaling na si Satanas, na naghasik ng kaguluhan dyan sa bansang Ehipto. Dahil yang si Abraham ay sinugo ng demonyong si Satanas na pumunta sa Ehipto para linlangin si Paroa at sabihin na si Sarah ay kapatid niya. Which is ang katotohanan, asawa ni Abraham si Sarah. Naging magulo ang lupa ng Israel at ng Ehipto magpasa hanggang ngayon dahil sa demonyong si Abraham na sinungaling. Dahil si Abraham ang siyang ginamit ng demonyong si Satanas para maghasik ng kaguluhan. Pinaglaban ni Satanas ang anak ni Abraham na taga-Israel, nagmula sa anak ni kay Sarah, at yung anak ni Hagar, yung si Ismael, saling lahi ni Ismael, para magulo ang lupa na yan. Honestly, ito yung katotohanan na ipinahayag ko rin dito sa aklat na to. Ang Diyos ni Abraham ay sinungaling. Si Kristo, ang Diyos niya, yung Espiritu Santo na nanaan sa katawan niya, na parati niyang kasama. Yung katawan ni Kristo, sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo, na winasak ng saling lahi ni Abraham sa parte ni Isaac. Dahil si Isaac ay propeta ng mga taga-Israel. Si Jacob, na anak yan ni Isaac, kasi si Isaac may anak yang kambal si Esau at saka si Jacob. Si Jacob yung bunso, wala yung balahibo, ang katawan yan. Pero yung tatay nila na si Isaac, nabulag yan So ang ginawa nitong si Rachel, yung asawa ni Isaac, paborito niya si Jacob, nilinlang nila si Isaac para yung blessing ni Isaac ay mapunta kay Jacob. Si Jacob ay sinungaling din
na inangkin niya yung dapat yung blessing na yun ay para sa kapatid niya na si Esau. Kaya naging magulo. Ang Diyos ni Abraham ay ang demonyong si Satanas, na siyang ipinahayag sa akin ng banal na spirito na nasa katawan ko na siyang Diyos Ama ng aking kaluluwa. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya rin isang spirito na nasa katawan ko ay ang toong Diyos Ama na may pag-aari ng ating buhay na dapat nating sambahin. Si Abraham ay sinungaling. Anak siya ni, I think, Tera, na nagmula din sa saling lahi ni Eva at Adan. Si Kristo, Espiritu yun, na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo, na hindi naman nakikilala ng saling lahi ni Abraham, ng mga taga-Israel, na si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo, na sinugo ng Espiritu Santo, para hikayatin ang mga tao na magsisi at kilalanin ng Espiritu Santo sa kanilang katawan ang totoong Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Honestly, ang babalik dito sa mundo ay ang Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay naririto na. Dahil yung ating katawan, bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Ang ating mundo ay punong-puno na ng kasalanan dahil itong si Abraham, yung promise kasi ng Diyos ni Abraham, si Abraham daw magiging father of the nations. Kasi si Abraham ay sinungaling. Si Abraham ang ang ama ng mga sinungaling. Si Kristo, ang sinugo ng Espiritu Santo ay ang espiritu ng katotohanan, ng liwanag na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Si Kristo ay Mesiya ng Espiritu Santo. Si Abraham ay sugo ng demonyong si Satanas na sinungaling para linlangin ang mga tao na maglaban-laban para yung katawan ng tao na siyang sagradong templo ng Espiritu Santo ay mawasak. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang Diyos ni Abraham ay ang demonyong si Satanas na sinungaling. Si Kristo, ang kanyang ama na sinasamba, ay ang Espiritu Santo na nasa kanyang katawan na siyang Diyos na buhay na may pag-aari ng katawan at kaluluwa natin. Si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para yung kaluluwa mo ay muling ipanganak sa Espiritu at maging kapatid ka ni Kristo na anak ng Espiritu Santo. Kapag sinunod mo, inidolo mo yung Diyos ni Abraham na sinungaling, magiging anak ka ng demonyong sinungaling na si Satanas. Wala kang gagawing kabutihan, kundi yung lapastanganin mo ang Espiritu Santo. Sa banal na kasulatan, sa 10 utos na ibinigay kay Moises, ito nasasado sa Bible, which is sinaad ko rin dito sa aklat na to kasi maraming nakasulat sa aklat na to, puros talata. Puros mga scripture na nasasaad sa Biblia. Nasasa dito sa Bible na sinabi na, the law is given to Moses, but grace and truth came to Jesus Christ. Honestly, si Kristo Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Si Kristo ay Diyos. Siya ay Mesiya ng Espiritu Santo. Yang sina Abraham, sina Jacob, sina David, sina Moises, nagmula yan sa kina Eva at Adan eh. Diyan nagsimula. Sa tao. Tao sila nagmula. Si Kristo, Espiritu na nagkatawang tao sa katawan ni Birheng Maria para maging daan, buhay, liwanag at katotohanan. Para isalba ang kaluluwa ng mga tao na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Bawat kasalanan na ginawa ni Abraham, yung una nilinlang nila si Paroa. Kasalanan niya sa Espiritu Santo eh. Yung ginawa ni Abraham at ni Sarah na niloko nila si Paroa. Na nagasik sila ng kaguluhan at kadiliman dyan sa lugar ng Ehipto. Pinuno nila ng galit yung hari ng Ehipto na si Paroa. Ang puso ni Paroa ay napuno ng galit dahil nilinlang ni Abraham at ni Sarah. Hindi nila sinabi ang katotohanan na si Sarah ay asawa ni Abraham. Kaya nagkaroon ng kaguluhan dyan. Kung babasahin yung Biblia, dyan yung makikita ang katotohanan na ang Diyos ni Abraham ay sinungaling. At si Kristo, ang Diyos ni Kristo ay ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo.
which is ipinahayag ko dito sa aklat na to. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ay narito na, ang siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Dahil yung ating katawan, bawat katawan ng tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang binaboy at winasak ng saling lahi ni Abraham para ipako sa krus. Si Kristo hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay ni Kristo. At sinabi ni Kristo na hindi sa kanya nagmula ang kanyang mga salita, kundi sa Ama na nagsugo sa kanya. Sinabi ni Kristo, hindi ako ang nagpapagaling ng may sakit at bumubuhay ng patay. Kung matatandaan nyo, sa ikatlong araw, si Kristo nabuhay na maguli. Dahil ang bumuhay kay Kristo ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ni Kristo. Dahil yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. Hindi yun pag-aari ng demonyong si Satanas. Kaya nga pinapako si Kristo Dahil yung Diyos ni Abraham ay ang demonyong si Satanas. Kaya sinabi ni Kristo na nalulugod si Abraham kung anong magaganap kay Kristo. Dahil si Kristo ay pinapako pinapatay. Yung Diyos ni Abraham na sinungaling at si Abraham na sinungaling, nalulugod sila na si Kristo ay ipinako sa krus. Pero ang babalik para maningil ng pautang sa mga demonyo ay ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay natin. Hindi yung Diyos ni Abraham na si Satanas na sinungaling, na nanlilin lang para maghasik ng kaguluhan at kadiliman dito sa ating mundo. Honestly, ang Diyos ni Abraham, ang ala ni Abraham, ay ang demonyong si Satanas na sinungaling. Kaya sinabi ni Kristo na yung saling lahi ni Abraham, ang kanilang ama ay ang sinungaling na si Abraham. At gagawin din nila yung mga ginawa ni Abraham. Honestly, ang nagpapatay at nagpapako kay Kristo sa krus ay saling lahi ni Abraham na nagmula sa parte ni Isaac. Dahil hindi nila matanggap na si Kristo ay anak ng Diyos. Honestly, ang Israel, lulupigin niya ng Espiritu Santo. Dahil yan yung bansa na hindi tumanggap sa Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. At yung pinaka-leader ng Israel, ang puso niyan sa demonyo. Kaya ang layunin niyan, patayin yung mga inosenteng tao. Yung mga katawan ng bawat tao, bata, matanda, lalaki at babae, templo yan ng Espiritu Santo. Yung demonyong leader ng Israel, honestly, ang may hawak ng buhay ng demonyong yan ay ang Espiritu Santo rin. Dahil yung katawan ng demonyong yan ay templo rin ng Espiritu Santo. Pero ang puso niya ay nasa demonyo. Kaya sinabi ni Kristo, suriin niyo ang bawat espiritu kung naging kaisa sila ng Diyos. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na yung puso ng leader ng Israel ay wala sa Espiritu Santo kundi nasa panig ng demonyong si Satanas. Kaya layunin niyan na wasakin ang bawat templo ng Diyos, bawat templo ng Espiritu Santo, yung katawan ng mga tao, ng mga inosenteng bata, ng lalaki at babae. Kasi ang tingin nitong leader ng Israel, siya yung mas makapangyarihan. Pero honestly, walang tao na mas makapangyarihan sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Honestly, ang saling lahi ni Abraham, ang mga taga-Israel at taga-Ehipto ay hindi magkakasundo dahil ang layunin dyan ni Satanas ay wasakin ang bawat templo ng Espiritu Santo, yung bawat katawan nating mga tao. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung mga natural disaster na nagaganap, galit na ang Espiritu Santo sa mga tao dahil maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo. Binaboy nila ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa kalaswan at kamunduhan. Mas inibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Naging mapagmataas na ang mga tao sa Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Yayanigin na ng Espiritu Santo ang mundo. At yung kasalanan, lulupigin niya ng Espiritu Santo. Ang sino mang magsisi at magbaliklod sa Espiritu Santo, maliligtas. Ang sino mang manatiling hambog, mayabang at mapagmataas sa Espiritu Santo, humanda kayo. Bilang ng mga araw nyo. Lulupigin kayo ng Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nyo at hindi ang sarili nyo. Kaya kayong mga ulupong, kung hindi kayo magsisisi at hindi kayo magbabalik loob sa Espiritu Santo,
Mamamatay kayo gawa ng kasalanan na ginawa nyo sa Espiritu Santo. At yan ang sinabi ni Kristo. Na mamamatay kayo gawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan, ang totoong orihinal na pandemya na pumapatay ng katawan at kaluluwa ng tao. Na naghihiwalay sa Espiritu Santo para ang kaluluwa ng tao mapunta sa impyerno. Honestly, yung pinagbabawal ng Diyos kay Adan at kay Eva na wag mong kakainin ang bunga o hahawakan yung puno na yon dahil mamamatay ka, ay ang puno ng kasalanan at ang kasalanan ay kamatayan. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na mag-repent at wag nang gumawa ng kasalanan para ang kanilang kaluluwa ay maligtas na wag mamatay at makapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Ang Espiritu Santo, ang ipinahayag ko rito, na siyang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay natin. At sinabi ni Kristo, bago pa man dumating ang katapusan, kung makikita mo na itong mga nagaganap na to, na magkakaroon nga daw ng mga gera, mga bawat bansa, mga bawat nasyon, bawat kaharian, magkakaroon ng mga lindol, ng mga sakuna, ng mga peste, magkakaroon ng tagutom sa bawat lugar. Sinabi ni Kristo na ito yung mga patotoo na malapit na ang pagdating ng Diyos Ama. Pero sinabi ni Kristo na mahahayag muna yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama at iyon na yung katapusan. Ang layunit misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng katotohanan na si Kristo ay Mesiya ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan ay ang siyang totoong Holy Father na siyang amang espiritual ng ating kaluluwa na dapat nating sambahin para ang kaluluwa nating mga tao ay maligtas. Honestly, itong mundo na to na puno ng kasalanan, lulupigin na ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay siyang babalik para lupigin yung mga taong immoral na lumalapastangan sa kanya, nagmamataas at nagmamayabang sa kanya, at ang kanilang kaluluwa sa impyerno mapupunta. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos Ama na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga taong siyang dapat nating sambahin sa ating puso, isipan at kaluluwa para maging kaisa tayo ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos, na maging anak ng Espiritu Santo at kilalanin ng Espiritu Santo na kanyang mga anak. Ang aking kaluluwa muli na ipinanganak sa Espiritu at ang sinasamba ko ay ang Espiritu Santo na nasa aking katawan. Ako ay tinawag ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan na siya lang ang dapat sambahin na nag-iisang Diyos at Holy Father sa ating katawan para yung ating kaluluwa ay maligtas na huwag mamatay at huwag mapunta sa impyerno. Si Kristo ay Mesiya ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo na ipinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham sa krus. Ang mga Israelyano na nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus ay mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!